Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po ang inyong lingkod, si Kamanong po, para po magkomento po sa inyo, samahan nyo po ako mga kababayan, bago po tayong magumpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan mang bansa o sulok ng mundo, tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong ginawa daw po ng Comelec po na si Comelec George Garcia po na talagang binigyan niya pa ng pagkakataon na makalikha daw po ng sinasabing vote buying daw po. Parang vote buying. Nagbigay pa siya ng go signal mga katambay dahil yung pera po ng taong bayan na pinroduce po nila na ginawa po nilang ayuda ay isasabay pa nila ito sa darating na halalan ang pagbibigay mga kababayan. Hindi man lang daw ito ipagpaliban pagkatapos na ng halalan sana. Yan ang ating kukomentuhan. Ibang klase. Magagamit ito ng mga politiko. Di po ba? Dahil lalo yung mga nakapwesto. Di po ba? Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Wait. Ang ating pong mga social workers. Ilagyan natin ng sounds mga katambay. Nawala ang sounds eh. Ayun. Personals ang ating pong mga social workers. Hindi nila isasakripisyo ang kanilang mga lisensya dahil lang sa sila ay tatakutin, i-take advantage ng mga politiko. Pakalinigan po natin ito because para po hindi tayo natutuligsa, ngayon ay ginagamit para lang i-promote ang kandidatura ng ilan. Unfair po yun. Paano niyo walang access sa public funds? Unfair naman. Paano mo lalabanan ng parehas? And bakit pa nandiyan ang Comelec kung hindi namin masisigurado that everything is fair in this election? That nobody will take advantage of public funds. Ngayong Enero lang din, pinahintulutan ng Comelec ang AKAP at iba pang programa ng DSWD na ma-exempt sa election spending ban sa gitna ng paparating na midterm elections. Pero kung makikitaan ang tahasang pang-aabuso sa pondo ng bayan gamit sa pamamagitan ng pamumulitika, lalo na para mang-akit ng boto mula sa mga benepisyaryo, hindi magdadalawang isip ang Comelec na bigyan ng leksyon ang mga mapagsamantala at epal na politiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Paul Montibon, SM9 News. Yan, attorney, ano po masasabi po ninyo? Naku, alam mo, maganda mga sinasabi ni Chair Garcia, Chair George. Maganda rin yung sinasabi ng isang alkalde. Ang problema sa inyo, mawalang galang na, huwag kayo magagalit ha. Wala kayo, hindi kayo street smart. Iyan, talagang gagawin at gagawin kahit na anong ginawa nyo. Bakit? Kayo mismo nagbukas. Ikaw, Chair George. Ha? Pagbibigyan tayo, ha? Pero, nung ginawa mong exempted yan, syempre, binigyan mo ng opening ng paglabag. Kung hindi mo ba in-accept, wala kang problema ngayon. Ganun lang kasimple mo yan, I-accept mo, tapos magbibigay ka ng mga kondisyon. Alam mo naman, hindi naman masusunod yung kondisyon na yan. Hindi naman natatakot ma-disqualify yung mga yan. So, ang the best, don't give them opening. Huwag mong bigyan ng espasyo para lumabag sa mga batas natin. Ganun lang mo kasimple yan. Tawag doon, sentido común, common sense. Pero sabi nga, attorney, Kaya nga po magagamit po talaga dahil po nga nakita po din ng mga eksperto, mga nagsusuri na binigyan mo pa na espasyo ang mga politiko, lalo po rito sa pera ng bayan na talaga ang programa lang po ay puro ayuda ang ginagawa at sinabay pa po nila dahil po pamumulitika na po, umpisa na po ng kampanya nila mga tambay, malapit na. At syempre, sino po ba magpapamigay niyan? Di po ba sila rin? Kaya nga nakakalungkot nga po mga kababayan yung pumuputok po na talagang totoo po ang sinasabi po ng isang mayor, di ba? Yung mayor ng probinsya po ng Baguio na talagang gamit na gamit po ng mga politiko. Tapos ngayon,
Pati po ang COMELEC, talagang nagbigay pa ng mitya. Tapos magbibigay ka ng rules. Sasabihin mo, hihigpitan at talagang babantayan at madi-disqualified ang talagang lalabag na mga corrupt na mga politiko. Sinasabi na nga po ni Attorney Panelo na hindi naman takot ma-disqualified dyan. Saka matututukan mo ba yan? Di po ba? Pera yan. Di po ba? Dahil alam naman po natin ngayon, karamihan po yata ng mga politiko silaw na silaw sa pera. At pati po kasi ngayon, sa kahirapan po na ginawa po sa ating bansa, napakahirap ng buhay, napakataas ng bilihin. Parte na rin po yan ang mga Pilipino, tayo, wag naman sana na pagka nakuha natin pera, iboboto pa rin natin sila. Di ba? Ginagawa po tayo mga mahihirap talaga yata ng gusto para po tayo mapasunod yata sa gusto nila. Ganun po ang nakikita natin Di ba? Ginagawang napakahirap ang sitwasyon ng bansa. Talagang pinatataas ang pangangailangan, bilihin. Di ba? Sa kakarampot na kinikita mo. Napakahirap po pang makakuha ng trabaho. Tapos, dadaanin ka ngayon sa ayuda para mapasunod ka sa mga gusto nila. Hindi kaya itong layunin nila para makuha na naman ang iyong boto, makabalik na naman sila at sila na naman na maghari. Lalong-lalo sa ating kapirahan, sila naghahari, sila nasusunod. Di ba? At yung ginagawa naman po nilang programa ay hindi naman po ito para sa lahat. Di po ba? Hindi naman lahat ng Pilipino ay nakikinabang sa mga programa nila. Real talk po. Di ba? Sila lang. Unang nakikinabang, mga politiko. At yung mga binibigyan nila, na ilang porsyento lang na Pilipino. Di po ba? Limitado lang ang mabibigyan. Samantala yung problema ng bansa, hindi mo na susolusyonan 3 taon na. 3 taon na, magta-3 taon ka na sa pwesto. Nasolusyonan mo ba ang problema ng bansa? Hindi. Tapos ngayon, gusto na naman ninyo na kayo na naman ulit ang nasa pwesto. Nakakahiya na kayo. Di ba? Nakakahiya na sila, mga kababayan. Ganyang klaseng politiko lang ang gagawin po nila sa atin, pamumulitika, ang pagserbisyo sa bayan. Puro pera ang issue. 3 taong pera ang issue. Ngayon, maghahalalan, pera na naman ang issue. Kaya nga po, yung sinasabing po nga ng Attorney Sal Panelo, talagang wrong move, maling-mali, wrong timing, di ba? Mga politiko na talagang napakarami ng problema at issue pagdating sa pera, sa korupsyon, pinag-ubra mo pa, pinayagan mo pa, na ang sasabihin lang itututukan, babantayan, bibigyan ng parusa. Politiko pa. Napakahusay dumiskarte niyan. Lalo kung yan hindi matino. Gagawa ng paraan yan. Ang mabigat lang, mga kababayan, ang nagagamit pa nila sa kanilang mga ambisyon, sa pagiging greedy sa kapangyarihan, lalo sa kaswapangan yata sa pera. Pera din natin. Pera din natin ang ginagamit. Pamumulitika nila. Di ba? Kaya dito po, maging matalino po tayo, mga kababayan. Yung ganito pong klase na politiko at ganitong klase na sistema, kahit po tayo naghihirap, mga kababayan, kunin lang po natin yung ibibigay nila. Kasi pera din natin yan Kunin natin, gamitin natin sa tama para kahit pa paano isandali lang naman yan. Hindi naman magtatagal yan Di ba? Dahil nga sinasabi nga ni Mayor Magalong, may corruption yan. Di ba? Hindi mo malaman kung magkano totally talaga ang mapupunta sa kanila. Number 1, yung sa kanila. Yung sa'yo, kakarampot. Kahit kakarampot, dahil nga yan pera din naman natin, kunin natin. Kaya lang, huwag natin sila iboto, mga kababayan. Huwag po natin sila iboto. Itong mga politiko na naglingkod sa atin ng 3 taon, sila. Tapos, ang ginawa lang po sa atin pagsamantalahan yata ng pagsamantalahan ng pera natin. Ilagay po yata na ilagay sa kanilang mga vault ang pera ng Pilipino. Tapos sila na naman ulit ang maghahari sa atin ng 3 taon. Mag-isip-isip po tayo, mga kababayan. Kitang-kita na po natin ang ginagawa po nila ngayon. Dinadaan po tayo sa pera. Pera din naman natin yung ginagawa nila.
Pinamumuka po tayong mukhang pera. Mukhang pulubi po ang ginagawa po sa atin. Tapos tatapalan po tayo ng pera ng mga politiko dahil ginagawa nilang mahirap ang ating bansa. Ibang klase. Hindi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napakarami mong, kung hindi lang tayo nagpandemya, napakaraming trabaho na inaipoproduce. Unang-una yung build. Napakaraming trabahong maibibigay sa mga Pilipino. Ngayon, ang mga proyekto natin, halos hindi pinondohan. Unprogram, nilagay sa unprogram. Saan kaya nila dadalhin yun, mga pera? Meron nga ipinagmalaki, 5,500 flood control. Hindi pa maipaliwanag kung nasaan at nasaan na rin yung pera Hindi rin nila maipaliwanag yan Di ba? Nakakalungkot mga kababayan. At nakakalungkot po ang darating na halalan mga kababayan. Pagka ganito po ang nangyayari sistema na pinag-uubra po na lumalabas kasi hindi naman po tangat bobo mga Pilipino. Pagka ganyan may pera at politiko ang involved, ano ang iisipin natin? Di ba? Pera, politiko, pamumulitika. Di ba? Ano kasunod nun? May corruption. At ano pa? Vote buying. Di ba, mga kababayan? Kaya po, ingat-ingat po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo sa ating paghawak ng ballpen sa darating na halalan. Ilagay po natin ng tama. Yung pera, kunin natin. Iboto po natin yung politiko. Huwag na po sila. Maglagay na po tayo ng bago naman. Bago. At least, bago. Hindi po katulad nito. Mga babalik po sa atin, lalo mga congressman, senador, mga mayor. Kung ang mayor nyo ay pinakikitaan din kayo ng isang damukal na pera, ay babawiin din sa atin yan. Sa mga tax din natin kukunin yan, mga kababayan. Maraming salamat po muli, mga kababayan. Sana gusto po ng ating maliit na tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa po, maging matalino na po tayo sa pagboto. Pera, kunin, huwag silang iboto. Maraming salamat. Bye-bye. Paalam.